Magandang araw at manigong bagong taon po sa ating lahat. Bagamat sa totoo lang, nakakalungkot at nakakagalit na gaya ng sinabi na ni Chair, nandito na naman tayo sa panibagong investigasyon para sa panibagong blackout na nagdulot na naman ng malaking aberya at pagdurusa sa ating mga kababayan. Wala pa ngang isang taon yung nakaraang investigasyon ng Senado sa issue ng power outage sa bansa. Hindi na tayo natuto. Hindi na tayo nadala. Noong Enero 2, 2024, malawakang power outage ang sumalubong sa milyon-milyon sa aking mga kasimanwa sa Panay at Guimaras. Nagtiis sa kadiliman ang napakaraming kababayan sa kanilang mga kabahayan habang napilay ang operasyon ng mga opisina ng gobyerno, ospital at eskwelahan. Malaking dagok ang dulot ng blackout sa mga negosyo. Gaya din ng sinabi ng Chair, sa Iloilo City pa lang, tinatayang 1.5 billion pesos ang nawala sa economic output ng syudad dahil sa ilang araw na walang kuryente. Sana'y masagot sa ating investigasyon ang pangunahing tanong ng ating mga kababayan. Ano ba ang nangyari at sino ba ang dapat managot sa malawakang blackout sa Panay at Guimaras? At mas mahalaga, paano ba natin masisiguro na hindi na mauulit muli ang blackout sa mga darating na linggo at buwan, lalo na't palapit na ang summer season? At the center of this fiasco is the National Grid Corporation of the Philippines. Mismong si Presidente at ang Department of Energy itinuturo ang pagkukulang ng NGCP sa tungkulin nito bilang system operator. I hope the NGCP will address today the many questions regarding their action or inaction during the critical hours of the blackout. Sino ang in charge sa operasyon ng NGCP noong Enero 2? Sino ang nasa likod ng desisyon na tila hindi kumilos sa 2-hour window of opportunity para pigilan ang massive outage? Nagkaroon ba ng sapat na walang kamatayang ancillary services na dapat ay sasalo sa sistema tuwing may disturbance, ayon na rin sa Philippine Grid Code? Sa mga reports na pinalabas, bakit walang real-time system profile updates mula sa NGCP bago at noong kalagitnaan ng blackout, kahit na may access ito sa Supervisory Control and Data Acquisition o SCADA system? At naisumite na ba ng NGCP ang SCADA logs sa mga ahensya gaya ng Energy Regulatory Commission? Sa kabilang banda, sana ay makuha din natin ang kumpletong larawan ukol sa kritikal na papel ng power generation companies na nag-uugnay sa masalimuot na insidenteng ito. I also want to know more from the energy experts about the issues regarding frequency and system undervoltage, and why understanding these technical issues is important for our comprehensive evaluation of what happened on Panay and Guimaras. Ang hiling ko sa NGCP at lahat ng ating resource persons, sana iwasan ang turoan at palusot. The millions affected by the blackout deserve full transparency and accountability, not cover-ups or excuses. All relevant information should be available for scrutiny by government and the public alike. In our previous hearings, Mr. Chair, I also have called out NGCP for its repeated failure to fulfill its obligations to the country, even as it rakes in billions in profits for its shareholders. Hindi pa rin natutugunan ang issue ng national security dahil sa 40% ownership ng China sa NGCP. Sinusulong din natin ipatupad na ang refund ng 200 billion pesos na pass-on charges ng NGCP sa mga consumer matapos i-disallow ito ng ERC noong nakaraang taon.
Kung makukumpirma sa ating pagdinig na naging pabaya o incompetent ang NGCP sa obligasyon nito bilang system operator ng power grid ng bansa, oras na para simulan na ng Senado ang review ng mismong legislative franchise ng NGCP. Matagal na ring sinabi ng National Transmission Corporation o TRANSCO na handa itong gampanan ang obligasyon ng NGCP bilang system operator. It is time for the dysfunctional cycle of unending blackouts and expensive power costs to end. Kung hadlang ang NGCP sa pagtupad ng pangarap para magkaroon ng mura at maaasahang supply ng kuryente para sa bawat Pilipino, oras na para alisin ang hadlang na ito. Maraming salamat po, Mr. Chair.